40,000 pesos payday sa farm. Parang baka yung in-order sa atin ni sir. Hindi baka kami in-order sa atin ni sir. Pagkatapos ng 16 weeks na pag-aalaga sa ating mga manok, sila ay may out na natin at kakabig naman tayo after ng napakahabang panahon at gastos natin sa kanila. Sipag at tiyaga ang puhunan at syempre, patas na laban. Pagmulat ng mata ko, paglabas ko ng bahay, may 2 truck na nasa harapan ng bahay namin. Maagang dumating ang client natin. Hindi baka ang binili sa atin ha? Hindi rin kambing, hindi rin baboy. Manok lang. Ay bay kalalaki ng truck. Hindi, joke lang. May bahay kasi sina sir ng Manila to Masbate kaya sinabay na nila ang pagdaan sa farm. Pilalagyan nila ng manok. Ito. Kaya nakisakay na ako dito. First time ko sumakay sa ganito. Literally. Dahil nga sobrang aga pa, wala pa akong makontak sa farm. Ganitong oras kasi ay naghahatid si Jampol ng anak niya sa school. Si Jema naman, madalas late. Bahala na si Batman. Welcome sa farm! Hanggang makadating sa farm, wala na akong nakontak. Mag-solo flight ata ako kaya naman na. Ang ganda na ng lalagyan nila sir. DIY lang, pero it will serve its purpose. Kako nga ay parang panghuli ng isda. Pero if it works, it works. Ang naging worry ko lang ay baka mag-smothering sa dulo ang mga manok dahil marami nga tayong pwedeng ilagay. Pero sabi naman ni sir, nakapaglagay na siya dati ng mga manok din dito. Dumating naman on time si Jampol. Pagkapasok namin, dumating na siya. At least hindi ako solo. Salamat naman. Sa mga ganitong pagkakataon, talagang excited kami. Ang 16 weeks na pinaghirapan, maaanin na namin. Siyempre pa, inalagaan namin mabuti ang mga alaga namin, kaya proud kami sa produkto namin. Kaya salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng produkto namin. In-explain ko lang kina sir ang SOP natin. Dapat at least 1.25 kg, at least makintab na mata, magandang balahibo, lalo na sa puwetan. At walang kakaiba sa physical traits nila syempre. At kailangan natin ulit-ulitin niya para sa lahat ng mga manok bago ikarga. Para sure, di ba? May ilan na reject. Itong mga reject na ito ay patuloy kong inalagaan para gawin sariling layers. Kung hindi naman naabot pa rin sa parameters, kinakal na namin kaysa naman mag-consume ng feeds nang hindi nagre-return na maayos. Ang ganda tingnan ng crates na napupuno ng mga manok Nga pala, itong dinidispose natin, ito ay batch 27. Yes, batch 27 na ang dinidispose natin at tuloy-tuloy lang tayo mag-aalaga hanggang may tumatangkilik. Aba, ay mabigat din pala ito kapag puno na ng manok ba? Hirapan ding buhatin. Yan, mayroon tayong pabao kay na sir na natandang. Titinulahin nila yan sa daan. O kaya adobo. Maganda nga naman ang pagkakadesign na ring mahabang crate. Sakto sa truck nila Parang sinukat. Pagkakarga, may mga inputs lang ako. Palagi ako nag-i-input sa ating mga client. Para naman, ma-minimize na ang kamalian nila. Ang paperwork, mahalaga din. Kaya in-inspect natin bawat isang mga manok para ma-ensure na may basis ang pagpirma ng client ng receive in good condition na papers natin. Favorite na part? Hey sir, thank you sa pagtangkilik mo sa aking product Thank you very much ulit sir. Ay nakisakay na ako ulit pauwi sa bahay kasi nandun pa yung isang truck at dadaanan ulit nila yon. Si Jampol nakisakay din at magsasara ng gate. Magtambul ka. Bakit? Padyaw. Pasabit daw buwan hanggang Masbate. Tignan lang ang lata. Lagyan mo ng plastic. Until the next payday, sipag at syaga pa rin ang puhunan nang walang nilalamangan. Yun lang, peace.